Magandang buhay mga kaibon. Pag-uusapan nga natin ngayon ang 6 na herbal plant or leaf for our bird. Yan, at mga benepisyo nito. Yun nga, welcome back mga kaibon. Yan, for today's video, bibigay ako ng mga herbal plant na pwede sa ating mga lovebirds. Mga importante yung herbal plant yan sa kanila. At dapat meron tayong binibigay sa kanilang mga herbal plant. Siyempre kung nagbibigay tayo ng mga gulay sa kanila, ng mga healthy, meron din mga herbal plant na pwede sa kanila at mga benepisyo nito na ibinibigay sa kanila itong mga herbal plant na to. Bali itong mga herbal plant na to ay meron tayong makikita sa ating mga bakuran or kung wala man ay nabibili ito sa mga palengke, supermarket. At yun nga, pwede nating ibigay siya nga sa kanila. Yun nga, magbibigay nga ako ng 6 na mga herbal plant or leaf para sa ating mga ibon. At saka sasabihin ko kung ano nga yung mga benefits na makukuha ng ating mga ibon sa mga herbal plant na yan. Yan, magbibigay ako number 1, oregano. Yan ang unang-unang herbal leaf na pwede sa ating mga alagang lovebirds. Yan. Ano nga ang binibigay na mga benepisyo nito sa ating mga ibon? Yan. Syempre naandyan yung this is a great herb to add to your fresh chop, as some say is processes antibacterial properties. Yan. Tapos this can also prevent bacterial growth within the chop and keep the pressure to longer. Yan. Oregano is also high in vitamin A, vitamin K, iron, manganese, and potassium. Yan. Ayan yung mga benefits na makukuha sa ating ibinibigay na oregano. Yan. Nagbibigay ako ng oregano isang beses lang sa isang buwan. Kasi nga, sabi ko nga, pagka sobra ang ibinibigay natin, pwede silang magtae or sumakit nga yung kanilang mga yan. Siyempre isang beses lang yan sa isang buwan na pwede natin ibigay. Yan. Kasi importante rin sa kanilang katawan yan kahit na isang beses lang sa isang buwan na maibigay ang oregano na yan. Yun na nga mga kaibon. Yan. Number 2, parsley. Yan. Pwede tayo magbigay sa kanila ng parsley kasi nga meron itong nagko-contain ito ng high level of vitamin A, vitamin C, and vitamin K. Yan. At meron din siyang calcium. At ang pagbibigay nga niyan ay kailangan ay moderate lang. Ayun nga, sabi ko nga kaganina doon sa oregano, konting amount lang tayo magbigay at isang beses lang sa isang buwan. Yan. Siyempre, yun nga, pag sa sobra nga ay pwede nga silang magtae. Siyempre, katulad din ng mga gulay yan eh. Pag magbibigay tayo ng mga gulay na sobra, ay nakakasama rin sa kanila. Kaya nga, ang pagbibigay niya ay moderate lang, konting amount lang. Hindi naman siya pwedeng araw-araw natin bigyan. Siyempre, isang beses lang sa isang buwan. At kailangan din ng kanilang katawan ng vitamin A, vitamin C, and vitamin K. At saka mayroon niyang calcium. Yun nga mga kaibon, number 3, yung herbal leaf na yan na dill. Yan. Meron siyang high in antioxidant and well as vitamin A, vitamin C, and manganese. Yan. Ang pagbibigay niyan ay moderate din, katulad nga ng
nauna kong mga sinabing herbal ay moderate din ang pagbibigay. At meron nga itong mga benepisyo na binibigay na antioxidant, vitamin A, vitamin C, and manganese. Yan, mga kaibon. Yun nga, number 4, yung herbal na yan na mint ang tawag. Yan. Ito'y magbibigay ng mabilis na pagdigestion ng ating mga ibon pag binigyan natin sila nito. At ang mga benefits nito ay meron din siyang antioxidant, tapos meron siyang combination of vitamin A and vitamin C. Yan, yung pagbibigay natin na mint sa kanila. Siyempre, moderate din ang pagbibigay niyan, katulad nga ng mga nauna ko sinabi. At nakakatulong din yan sa pag-digest ng kanilang mga kinain, at nagpapaano rin yan ng boost ng immune system. Ayun nga mga kaibon, nandun na tayo sa number 5, yung basil. Yung pang-lima nating herbal leaf. Yan. Ang mga benefits nito ay antibacterial, tapos meron siyang anti-inflammatory properties, at nakakapag-digest din siya ng mga kinain ng ating mga ibon. Yan. Ang basil ay high in vitamin A, vitamin C, and manganese. Yan. Ito yung pwede rin makita natin sa ating mga bakuran kung magtatanim nga na tayo neto, at mabilis nga itong tumubo yung herbal plant na yan na basil. Yan, meron din mabibili yan sa mga palengke at mga supermarket. Yan yung ang mga benefits niya, na meron siyang antibacterial tsaka anti-inflammatory. Tapos nakakapagbili siya ng pag-digest, at meron siyang high in vitamin A and vitamin C and manganese. Yan yung mga benefits ng basil na pwede natin ibigay sa ating mga ibon. Ayan nga, ang last na pang-anim ay ang coriander. Yung herbal plant na yan ay may mga benefits na ibinibigay nga yan, kasi nga meron siyang full of vitamins na tulad ng vitamin A, C, E, and K. Yan. Full of vitamins yan. Yung apat na ibinibigay na vitamins yung pagkain ng coriander. Yan. Tapos kilala siya sa nagbibigay ng malakas na antibacterial, at nakakapag-promote siya ng yun nga, pag-digest nga ng mga kinain ng ating mga ibon, at para mailinis yung loob ng kanilang mga tiyan. Yan. Tapos meron din siyang yun nga, high in na pa rin siya, high in antioxidant. Tapos pwede rin siyang nakapagbigay din siya ng pag-improve ng immune system ng ating mga ibon. Yan, yung pagbibigay natin ng herbal plant na coriander. Yan nga mga kaibon, yun nga yung mga anim na pwede nating ibigay sa ating mga ibon. Yan, tulad ng African lovebirds, parakeets, parrot, at yan, basta anong uri ng ibon na pwede nating ibigay sa kanila. At syempre kailangan din nila ng mga herbal plant, tulad nga nung anim na binigay ko, na number 1 yung oregano. Ang benefits niya na makukuha ng ating mga ibon ay vitamin A, vitamin K, tsaka iron, tsaka potassium din ang binibigay niyan. Tapos yung number 2 is parsley. Yan. Meron siyang calcium, tapos meron siyang high level of vitamin A, vitamin C, and vitamin K. Yan, magaganda yung mga benefits niyan na ibinibigay ng mga herbal plant na yan.
Tapos number 3 ay yung Del. Siyempre may binibigay na high in antioxidant, tapos meron siyang vitamin A, vitamin C, and manganese. Yan, kita nyo yung mga herbal plant na yan ay kailangan din natin ibigay sa ating mga ibon, siyempre para maging malakas sila. At ito pa yung pang-apat ay ang mint naman, yung dahon ng mint. At ito'y nagbibigay ng pagdigestion, yan, good digestion sa ating mga ibon, na mabilis nga na mga panunaw, tsaka nakakalinis siya ng ng tiyan, yan, ating mga ibon. Tapos panglima yung basil. Yan, ang basil ay antibacterial din yan, tapos meron siyang anti-inflammatory, at nagbibigay din siya ng tulong sa pag-digest, yan, ating mga ibon. Yan, mahalaga yung digestion niya ng ating mga ibon, kasi nga pag hindi nga sila tutunaw at hindi maganda yung kanilang tiyan, ay pwede hindi silang mamatay. Siyempre hindi sila matutunawan ng kanilang mga kinain. Kaya ito nga yung mga pwede natin ibigay sa ating mga ibon, yung merong good for digestion. Yan. Yun nga, ito nga yung last na pang-anim na coriander. Yan. Meron siyang 4 na vitamins na makukuha sa pagkain yan. Yan, tulad ng vitamin A, C, E, and K. Yan. Tapos siyempre kilala rin siya sa malakas na pangalan ng antibacterial. Tapos nakapag-promote din siya ng tulad nga ng iba na healthy digestion at saka antioxidant. Tapos meron din siyang pampalakas ng ibon natin, ng immune system. Yan yung mga 6 na herbal plant na pwede natin ibigay sa ating mga ibon, na pwedeng natin makita sa bakuran, mga tanim natin, or sa mga supermarket at palengke natin mabibili yan. Once a month lang yan ang pagbibigay niyan, at moderate din. Konti lang siguro, pagbigay lang yan isang tangkay, yan, okay na sa kanila. Paghati-hatian na lang nila yon. At syempre kailangan din nga talaga nila ng mga ganyang gulay. Syempre katulad nga nagbibigay tayo ng mga gulay sa kanila, syempre pwede rin natin bigyan sila ng mga herbal. Kung tayo ng mga tao mga nag-herbal tayo, syempre kailangan din ng ibon natin yung mga herbal plant na yan. Ayun nga yung mga 6 na pwede natin ibigay sa ating mga alagang ibon, kahit anong uri man ng ibon. Yan, kailangan din sa kanila yung mga herbal na yan. At ayun nga mga kaibon, wala, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo man ay pa-like, share, and subscribe na lang ng aking YouTube channel. At kung magagawi kayo sa Facebook ay papalo na lang aking Facebook account ng Michael Azul. Yan, pasupport na lang po. Pag nagustuhan nyo itong video ito, ay pa-share na rin po sa iba na gustong mag-alaga ng mga ibon. At sana'y meron kayong konting nakuwang tips or gabay sa pag-aalaga, at kung ano man yung mga ibinibigay na mga gulay or herbal na tulad nyo itong sinabi ko, yung 6, ay pwede nyo rin i-apply sa inyong ibunan. At healthy nga po itong mga herbal plant na to, na talagang pasok na pasok sa kanilang mga pangangatawan. At nakakatulong din to sa sa kanilang
digestion. Yan, tulad nung sinabi ko kanina. Ganito lang mga kaibon at maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking mga sinabing mga benepisyo ng mga herbal na aking binigay. Maraming salamat sa inyo kaibon.